Tanong ko lang po, ano po ba ang physical death and spiritually death? Una sa lahat ay dapat po muna nating malaman kung ano ba talaga ang kahulugan ng death sa Biblia. Ang ibig sabihin po niyan ay separation o paghiwalay. Ang physical death na tinutukoy po ng Biblia, yan ay ang paghiwalay ng kaluluwa sa iyong katawan. Ito pong physical na katawan natin, ang sinabi ng Biblia, galing yan sa alabok, babalik din yan sa alabok. Ibig sabihin, mamamatay ang iyong katawan, hihiwalay ang iyong kaluluwa. Yan yung unang kamatayan. Sa madaling sabi, ang physical death, yan yung ikaw ay nasa libingan na. At ang ating kaluluwa ay magpapatuloy po yan. Now, ano naman ang kahulugan ng spiritually dead? Ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. Dahil lahat tayo ay makasalanan, ibig sabihin, patay po tayo espiritual. Ibig sabihin, wala tayong koneksyon sa ating Diyos. Yan ay walang relasyon sa Diyos dahil sa kasalanan tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon. So lahat po tayong mga tao, mga kaibigan, mga kapatid, dahil lahat tayo ay nagkasala, we are all spiritually dead. Until such time na ang isang tao ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, tsaka lang yan magkakaroon ng relasyon sa Diyos. Tsaka lang yan ipapanganak spiritually. Doon pa lang magkakaroon ng relasyon at koneksyon sa Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng spiritually dead ay putol ang ating relasyon at koneksyon sa ating Diyos. Pero hindi nangangahulugan na ang taong spiritually dead ay wala siyang espiritu. Meron po siyang espiritu, mga kaibigan, mga kapatid. Pero dahil yan ay patay o hiwalay sa Diyos, ang isang tao pong hindi pa naipapanganak sa spiritual ay hindi po yan gagawa ng naaayon sa Diyos. Kundi ang puro gagawin lamang yan ay puro makamundong bagay. But she that liveth in pleasure is dead while she is liveth. Nakita niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, siya, bagamat na buhay, ay siya po ay patay. Ibig sabihin, buhay siya physically, pero spiritually, siya po ay patay. Ibig sabihin, wala pang koneksyon o relasyon sa ating Diyos. Hiwalay pa siya. Dahil ang isang tao pong namumuhay pa rin sa kasalanan, yan po ay nananatiling spiritually dead. Ibig sabihin, hindi pa yan naboborn in His Spirit, hindi pa niyan alam ang kalooban ng Diyos. And you hath He quickened, we were dead in trespasses and sins. Tayo po bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, tayo rin po ay mga patay spiritual dati. Dahil sa ating mga pagsalangsang, sa ating mga kasalanan na ginagawa sa araw-araw. Pero tayo ay binuhay dahil sa ating pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa biyaya ng Diyos at sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay nakaranas tayo na mabuhay spiritually. Wherein in time past, ye walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in children of disobedience. Di ba tama, mga kaibigan, mga kapatid, nung tayo ay hindi pa na ipapanganak spiritual o patay pa tayo spiritual, ang ating lakad ay naaayon lamang sa mundong ito. At kung ano ang nais ng dyablo ay siya nating ginagawa. Yan po ang reality, mga kaibigan, mga kapatid, until such time na tayo ay nakakilala at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, doon pa lamang po mababago ang ating lakad sa mundong ito. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Kung paanong tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, gayon din naman ang kabutihan at ang biyaya ng Diyos sa atin na tayo ay binuhay kalakip ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, pag ikaw ay sumampalataya sa ating Panginoon, diyan mo mararanasan ang pagkabuhay espiritual. At yan po ang totoong kahulugan ng born again. Tayo ay ipapanganak espiritual. Dahil tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, ngayon naman ay ipapanganak kalakip ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay mamuhay at lumakad ng panibago sa mundong ito. Kaya't napakalinaw po sa bersikulo ng John chapter 3 verse 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ng tao ipanganak muli, ay hindi po yan talaga makakapunta sa kaharian ng Diyos o sa langit. Kaya't ang nakakalungkot, kung ang isang tao ay nananatiling patay spiritual at inabutan siya ng kanyang takdang araw o ng kanyang physical death, yan po ay magtutuloy-tuloy at makakaranas yan ng second death. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Yan po ang isang bagay na dapat malaman ng mga hindi mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung sila ay mananatiling isang beses lamang pinanganak, ay makakaranas sila ng dalawang kamatayan. Pinanganak ka lang physically, mamamatay ka physically,
at mamamatay ka pa spiritually. Yan po yung tinatawag na second death, at yan pong second death na yan, yan yung sa lake of fire. Kaya't alam nyo po mga kaibigan, mga kapatid, para mas mabilis nyong maunawaan, ang taong ipinanganak ng physically at ipinanganak spiritually or born again, yan po ay makakaranas ng isa lamang kamatayan. Or yung physical death lang ang mararanasan yan, at hindi niyan mararanasan yung second death na binasa natin kanina. At kung sa puntong ito ay hindi mo pa rin lubos na uunawaan kung paano maliligtas ang kaluluwa ng isang tao, o ikaw mismo hindi mo patiyak sa iyong sarili na ikaw ay ligtas na, mga kaibigan, mga kapatid, ang tangi mo lamang gawin ay sumampalataya ka doon sa tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang biyaya sa atin ng Diyos. Sumampalataya ka sa kanyang pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay magmuli. Pagkatiwalaan mo na ang ating Panginoong Jesucristo lamang ang kayang magligtas ng iyong kaluluwa. At dapat mong gawin yan ngayon na, dahil hindi natin alam kung kailan darating ang ating takdang araw. Dahil pag ang isang tao inabutan ng takdang araw at nananatiling spiritually dead, dire-diretso na po yan hanggang sa second death. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.